things were created, visible and invisible, rulers, thrones, dominions, all things created through Him, for Him, in Him, all things hold together. All praise to the Lord Almighty, King of glory. All praise, all praise, all praise to the Lord Almighty, King of glory. All praise. All things were created, visible and invisible, rulers, thrones, dominions, all things created through Him, for Him, in Him, all things hold together. All praise, all praise to the Lord Almighty, King of glory. All praise, all praise, all praise to the Lord Almighty, King of glory. All praise to Jesus, the Lord of it all. 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 All things made for Him, all things made through Him, all things made by Him, the Lord of it all. Things made for Him, all things made through Him, all things made by Him, the Lord of it all. Son of man, King of kings, Lamb of God and offering, even death will bow before His name, the Lord of it all. Things made for Him, all things made through Him, all things made by Him. All praise, all
Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him, all angels. Praise Him, all His heavenly hosts. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you shining stars. Praise Him, you highest heavens and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for at His command they were created, and He established them forever and ever. He issued a decree that will never pass away. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, tunay nga po na kayo ang karapat-dapat tumanggap ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Dahil kang Diyos na walang kapantay, kayo ang Diyos na walang katulad. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Panginoon, sa umagang ito, kami nagkasama-sama upang itaas, purihin at dakilain ang iyong banal na pangalan. Dakilang Ama, hiniling po namin ang malayang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ang bawat atensyon ng bawat isa ay maituon sa inyo lamang. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at patuloy ka naming aawitan sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. And magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po tayo po ay tumayo, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po ay umawit ng mga awiting papuri at pagsamba sa Kanya dahil Siya lamang po ang Diyos na banal, Diyos na tapat at Diyos na dakila sa lahat. Ipahayag po natin sa pamamagitan ng ating mga awitin ang katulad po ng sinabi sa 1 Samuel 2:2, walang ibang banal maliban sa iyo, Panginoon. Wala kayong katulad, walang batong kanlungan na tulad mo, aming Diyos. At sa awit 145, dakila ang Panginoon at marapat purihin at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayot. Tayo po ay umawit sa Diyos at tayo po ay ipahayag po natin ang ating pagsamba sa pamamagitan ng ating mga labi, sa pamamagitan ng ating mga awitin. Purihin po ang Panginoon. Dakila't makapangyarihan, Diyos, magpugay ang lahat mong nilikha. Lahat ng may buhay at hininga ay sumamba. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Isipan sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. May sababaw, Diyos na walang kapares at banal. Diyos na walang kapares at banal. Ika'y noon at magpakailanman. Sumamba, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa puso at isipan, sa kilos at salita. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka.
nga po na ang ating Diyos ay banal at walang kaparehas. Tunay nga po na ang ating Diyos na sinasamba ay siyang Diyos na lumikha sa ating lahat. At alam po natin ang kwento natin na tayong mga nilikha ng Diyos ay humiwalay sa Kanya. At nang dahil sa kasalanan, tayo po ay karapat-dapat na parusahan. Ngunit sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos, ang sabi po sa Romans 5:8, pinatutunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. At sa oras na pong ito, ating pong ipahayag ang pasasalamat at ang ating pagsamba sa ating Diyos dahil sa Siya ang pinagmulan ng kaligtasan na meron tayo ngayon. Siya ang pinagmulan ng biyaya at habag na freely ipinagkaloob po niya sa atin. Purihin po natin ang Panginoon, patuloy po natin siyang sambahin. Itaas po natin ang Kanyang dakilang pangalan sa pamamagitan po ng ating mga awitin. Minsan at nilingap mo, isang iglap tinukso, nahulog sumuway sa'yo, nahiwalay sa iyong presensya, at nabihag sa sala. Hindi karapat-dapat sa iyong biyaya at awa. Sa isang banday, sa krus may nagpasang. Jesus, ang buhay mo sa'kin, iyong inilaan. O Diyos, sa iyong papurit pagdakila. O Diyos, na may likha't nagbigay linga, luwalhatiin ka, sinasamba sa iyong mga gawa. Purihin ka. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos, sa katarungan mo, na pinamalas mo, Kristo, doon sa Kalbaryo. Sa biyaya at habag na di mo ipinagkait, niligtas kami at naibsan nito ang iyong galing. Ginawang anak at tagapagmana, sa'yo'y nananalig, ikaw lamang ang pag-asa.
kaligtasan, ikaw ang pinagmulan, O Diyos. Kaligtasan, ikaw ang pinagmulan. Sambahin ka, pasalamatan. Sa'yo ang papuri, karangalan, kapangyarihan at kalakasan. Purihin ka, Jesus, magpakailanman. Kaligtasan, ikaw ang pinagmulan. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, pasalamatan. Sa'yo ang papuri, karangalan, kapangyarihan at kalakasan. Purihin ka, Jesus, magpakailanman, magpakailanman. O Diyos, sa'yo ang papuri at pagdakila. O Diyos, na may likha at nagbigay tinga. Sa kabanalan mo, katwiran mo, sa lawak ng pag-ibig mo, luwalhatiin ka, sinasamba sa iyong mga gawa. Sa kabanalan mo, katwiran mo, sa lawak ng pag-ibig mo, luwalhatiin ka, sinasamba sa iyong mga gawa. Luwalhatiin ka, sinasamba sa iyong mga gawa. Luwalhatiin ka, sinasamba sa iyong mga gawa. Purihin ka. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya at habag sa amin. Salamat sa krus mo, sa krus ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang nagdala sa amin ng kapatawaran. Maraming salamat po. At nawa, O Diyos, ang aming mga buhay ay maging pagsamba namin sa iyo, O Diyos. Tunay nga na sa biyaya mo lamang kami ay nakakalapit. Tunay nga na sa biyaya mo lamang, Panginoon, kami po ay malaya na sumamba sa inyo, O Diyos. At maraming salamat po sa pagkakataon na ito. At nawa, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga papuri. Patuloy, Panginoon, ang aming pag-awit sa iyo. Ikaw lamang, aming Panginoong Hesukristo, ang masamba. Purihin ka, Panginoon. Aawitin ko magpakailanman ang mga kaawaan ng Panginoon. At sa oras na pong ito, patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Patuloy po natin siyang sambahin. Ialay ang ating mga papuring pagsamba sa Kanya. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking tinig, itatangha sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan.
walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo't di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo't di mapapantayan. Patuloy po natin awitin, Jesus, sa'yo ang kapurihan. Ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang kapurihan, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo't di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Panginoon, bilang inyong mga tinubos, mga iniligtas, Panginoon, narito ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Na sa biyaya mo lamang at habag mo sa amin, iniaalay po namin ito. Panginoon, aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagmulan ng kaligtasan, sa inyong karangalan, kalwalhatian, kapurihan, pagsamba, sapagkat kayo lamang po ang karapat-dapat. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay makaupo na. Tinatawagan ko po yung mga kids. Pumunta ka muna sa harapan bago mag-Sunday school. Dito tayo sa harap, nak. Dito tayo. Dito tayo. Yan.
Okay. Mga bata, manalangin tayo ha. Sige po, sama-sama po natin silang ilapit sa Panginoon. Aming Ama, kami nagpapasalamat sa buhay ng mga batang ito na nasa aming harapan. Tunay nga po na sila ay regalo mula sa inyo. At salamat Panginoon dahil alam po namin na kayo patuloy na nag-iingat at gumagabay sa kanila. Hinihiling po namin ngayong umaga Panginoon na samahan po ninyo sila at nawa ay matutunan po nila ang mga bagay tungkol sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng Sunday School. Nais po namin pagkatiwala sa inyo ang kanilang mga teacher, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, at pagkalooban ng karunungan upang makapagturo ng maayos sa mga batang ito. Salamat din sa kanilang mga magulang na patuloy na umaantabay sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila upang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, ay ma-provide sa kanila. Maraming pong salamat. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako naman po tayo sa ating mga prayer concerns. Ito po yung ating mga ipapanalangin. Panalangin po natin patuloy yung ating mga pastors, church leaders, at saka ministry leaders. And then pag-pray po natin ang spiritual maturity ng lahat ng member ng Tarlac City Bible Church. Pangatlo po, spiritual strength and provision po para sa ating mga missionaries nasa iba't ibang sulok ng mundo ngayon. Sige po, sama-sama po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami dahil alam po namin na ang bawat dalangin na aming po sinambit, Panginoon, ay hindi mawawalang kabuluhan. Alam po namin, Panginoon, na ang mga ito ay tutuginin po ninyo sa tamang panahon at sa inyong kaparaanan. Maraming pong salamat, Ama. Ang lahat ng ito ay nilalapit po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your Holy
We sing today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, for obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity, and by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Tayo po lahat ay tumayo at ihanda po natin ang ating mga Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa Aklat ni Juan, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 11. John chapter 15, verses 1 to 11. John chapter 15, verse 1 to 11. Ganito po sinasabi, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko.
kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos at mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasahin nyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Purihin po ang dakilang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po lahat ay maaari na maupo. Magandang umaga po sa inyo. Ikaw ba ay maugnayan na kay Jesus? Kasi ang iyong buhay ay may kabuluhan lamang kung meron kang kaugnayan kay Jesus. Baka masayang lang ang buhay mo. Palagi ka nga pumupunta sa church. Akala mo, ang kaligtasan ay through attachment. Hindi ganon. No? Hindi tayo parang sasakay sa isang spaceship pagdating ng panahon at ang mga pasahero ang nakasakay doon ay maliligtas. Ang tanging daan lamang sa kaligtasan ay masusumpangan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal at dakila, purihin ka. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito at meron kaming kalayaan na dumulog sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon nito na kami po ay makapag-aaral ng inyong salita. Panalangin namin na samahan niyo kami, pangunahan niyo kami, at ang inyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin upang lubos naming maunawaan ang nais niyo ipabatid sa pamamagitan ng inyong salita. At sa pamamagitan ng inyong salita, aming Diyos, makilala ka namin ng lubos upang ang iyong kalooban ay masunod namin sa aming mga buhay. At kayo lamang po ang mabigyan ng kaluwalhatian. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Buksan natin ang mga Biblia natin sa John 15. At ang ating pag-aaralan ay yung mga talatang kaninang binasa natin, yung talata 1 hanggang 11. Ang Book of John ay isinulat ni Apostle John upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo o Mesyas. Siya ay anak ng Diyos. At sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan ay mababasa natin sa Kabanata 12, talata 31 ng aklat ni Juan.
Ang mga talatang ating pag-aaralan ay bahagi ng isang mahabang pag-uusap ng Panginoong Yesus at ng kanyang mga alagad. Sa pagkakataong ito, magpapaalam na ang Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. At pinapalakas niya ang loob ng kanyang mga alagad. Sa Kabanata 13, nagsimula ang pag-uusap na ito kung saan sila ay kumakain ng hapunan. Dahil ito ay besperas ng Pasko or Passover. No? So, kung sa atin ngayon, Huwebes ng gabi. No? Huwebes ng gabi. So, naghahapunan sila. At ang sabi sa sa Marcos at Lucas, sila ay nasa upper room, no? Nasa pangalawang palapag. At nagsimula ang paglalahad dito sa Kabanata 3 na hinuhugasan ni Panginoong Hesus ang paa ng mga kanyang alagad. Marami pang nangyari doon sa kanilang banal na hapunan. No? Dito, sinabi ng Panginoong Hesus kay Judas na gawin na niya ang dapat niyang gawin. Ang ibig sabihin ay isakutuparan na niya ang kanyang pakanulo kay Jesus at agad namang umalis si Judas Iscariote. At marami pang sinabi ang Panginoong Yesus at pagkatapos sinabi niya sa bandang huli na sabi niya, tara na, malis na tayo. So yun yung huling talata nung Kabanata 14. No? At yung ating binasa kanina, yung Kabanata 15. So ayon sa paglalad, paaring bumaba na sila, lumabas at naglakad. At kung babasahin natin, pumunta sila sa Gethsemane. No? Sa isang hardin, no? Gethsemane ang tawag. At marahil, doon sa daan, nakita ngayon ng Panginoong Yesus ang isang ubasan. Dahil sa Israel, a common feature yung mga ubasan. No? Dahil mahalaga sa buhay nila ang ubas. No? Kaya marahil, nung makita ng Panginoong Yesus yung ubas, yung puno ng ubas, napatigil sila at sinabi niya yung mga talatang ating binasa kanina. Ginamit ng Panginoong Yesus ang ubasan, ang puno ng ubas o ang grapevine para ipabatid sa kanila o ipayag sa kanila ang isang tagubilin. So gumamit siya ng tinatawag nating metaphor. Gumamit siya ng metaphor. No? Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa talata 1, no? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Kung nabasa natin ang Book of John, mapapansin natin na ito ang pinakahuling paggamit ng Panginoong Yesus ng phrase na I am o ako. At itong phrase na ito ay napakahalaga dahil ito ang ginagamit ng Panginoong Yesus upang ipakilala ang kanyang sarili sa kanila. Na siya ay Diyos.
Kaya maraming mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nayayamot sa Panginoong Yesus dahil ginagamit niya ang katagang I am na reserved only for God, no? Yung salitang I am. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. No? I am the good shepherd. I am the gate. No? I am the life and resurrection. At I am the way, the truth, and the life. At sinabi pa niya, I am before Abraham was. At dito, nayamot ang mga Pariseo sa kanya. No? Kaya dito, muling ginamit ng Panginoong Yesus ang katagang I am para ipabatid sa kanya kung sino talaga siya, kung ano ang kanyang kalikasan. Ako ang tunay na puno ng ubas. At muli sinabi sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Inahalin tulad ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili sa isang puno ng ubas. Ganin din inahalin tulad ng Panginoong Yesus ang Ama bilang tagapag-alaga o gardener o vine dresser. Sa Bible, madalas na nababanggit ang puno ng ubas o vine. No? Sa Genesis 9, nagsimula pa lang, no? Nung pagkatapos ng baha, ang kwento doon ay nagtanim si Noe ng puno ng ubas at pagkatapos uminom siya ng alak mula sa ubas. No? Yun yung panimula ng kwentong yun. No? Kaya ang ubas ay naging mahalagang bahagi ng buhay at kultura ng mga Israelita at ng maging mga ibang bansa. At marahil maalala niyo ang kwento doon sa Numbers 13, no? Kung saan nagpadala ng espiya, no? Si Moses, tapos pumitas sila ng isang cluster o buwig ng ubas at mantakin mo is 2 tao ang nagbubuhat sa isang cluster ng ubas. Kaya ang sabi, the land flowing with milk and honey, yung kanilang sasakupin na lupain. No? Dito sa mga talatang at pinag-aralan, ginamit ng Panginoong Yesus ang ubas sa kanyang paghimok sa atin. Mapapansin natin na 2 beses niyang ginamit dito ang puno ng ubas upang may pabatid sa atin ang kanyang katangian. Subalit, mapapansin natin na sa unang talata, sinabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Bakit sinabi niyang ako ang tunay na puno ng ubas? Sa mga ibang statements niya, wala yung I am the true shepherd. No? I am the true light. Ang sabi niya, I am the shepherd. I am the good shepherd. No? Pero dito sabi niya, I am the true vine. Sabi niya. So ginamit niya yung adjective o pang-uri na true para ipaiwatig na siya ay naiiba doon sa tinagurian ng mga Israelita dahil ang mga kausap niya dito ay mga Hudyo at alam nila pag binanggit na
vine, alam nila na ang tinutukoy niya ay sila, ang bansang Israel. Dahil sa kasulatan, ang description sa Israel ay the vine. No? Mababasa natin sa mga aklat ng propeta at maging sa mga awit na palaging binabanggit yung the vine. At ito ay tumutukoy sa bansang Israel. Halimbawa, sa awit 80, sa talata 8 hanggang 9, sabi diyan, mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas sa kaitinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao roo'y palayasin, ngunit nilinis mo muna pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman doon ay nag-ugat ang buong lupain ay nalaganapan. Ito ay paglalad ng pagligtas ng Panginoon sa bansang Israel mula sa Ehipto at ang pagdala niya sa kanila sa Kanaan. Ngunit anong nangyari sa bansang Israel? Alam naman natin ang kwento. No? Inalagaan sila ng Panginoon, pinatnubayan. No? Subalit, sila ay naging masuwayin. Ang tanging bilin lang sa kanila ng Panginoon ay sundin ninyo ang aking utos. Ngunit hindi sila sumunod sa kanyang mga utos. Hindi sila nanatili sa Kanya. Kaya sila ay nakaranas ng napakaraming pagtutuwid sa kwento ng kasaysayan ng Israel. No? Maraming pagtutuwid ang ginawa sa kanila ng Panginoon, subalit talagang matigas ang ulo ng Israel. Kaya sa Isaiah 5, verses 5 to 7, sinabi ng Panginoon ang gagawin sa kanyang bansang Israel. Sabi niya, wawasakin niya ang ubasan na tumutukoy sa bansang Israel at sa Juda. Nabigo sa pagiging puno ng ubas ang Israel. Dahil ang layunin kaya sila hinirang ng Panginoong Diyos ay para sila ay maging mabunga nang sa gayon ang ibang bansa ay papupurian ang Panginoong Diyos dahil sa kanilang mga bunga. Subalit hindi naging ganoon ang kinalabasan. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Sa mga susunod na talata, tayo hinihimok ng Panginoong Jesus na manatili sa Kanya. Ano ang ibig sabihin ng manatili sa Kanya? Upang maunawaan natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoong Jesus, ginamit niya ang simpleng paglalarawan. Inalintulad niya ito sa isang ubasan o vineyard. Siya ang puno, ang Ama ang tagapag-alaga o vine dresser, at tayo ang mga sanga. Ang ubasan ay may pakinabang lamang kung ito ay may bunga. Hindi pa ako nakakita ng ubasan. No? Hindi pa ako napunta sa La Union. No? Maraming ubasan doon, pero hindi pa ako nakababa doon at tingnan kung ano ang ubasan. No? May pakinabang lamang ang ubasan kung ito'y namumunga. No?
Dahil ang bunga nito ay kinakain, no? Ginagawang pasas, at alak. Mahalaga sa mga Israelita ang ubas dahil sa alak, wine. No? Kaya yung kwento palagi sa Biblia, mayroon palaging wine. No? Kaya nga, ginamit din ng Panginoong Yesus ang wine, no? Sa banal na hapunan, no? Upang sumimbolo sa kanyang dugo. Kung hindi namumunga ang ubas, ito'y pinuputol, no? Dahil walang pakinabang. Alam natin ang sanga hindi namumunga kung ito ay hindi nakaugnay sa puno. Ito ang ginawang paglalarawan ng Panginoong Hesus sa ating ugnayan sa Kanya. Kaya mababatid natin na ang manatili kay Hesus ay ang magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Tulad ng ugnayan ng sanga sa puno. Ang sanga ay nakadepende sa pagdaloy dito ng nutrients mula sa puno para mapanatili ang sigla nito at upang ito ay mamunga. Ganon din tayo. Kailangan nating manatili kay Jesus upang tayo ay magkaroon ng tunay na buhay at magkaroon ng bunga. Ang sabi ni Jesus sa John 10, verse 10 ay, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Mababatid natin sa mga talata ang mga sumusunod na katotohanan. Una, tayong mga alagad ni Jesus na mayroong personal na ugnayan sa Kanya ay dadaan sa pagtutuwid o pagdidisiplina ng Diyos upang ang ating spiritual na buhay ay lalong lumago. At habang patuloy na pinapalago ang ating buhay spiritual, at lalo nating nakikilala ang Panginoong Hesus, ang ating mga panalangin ay magkakaroon ng katugunan mula sa Diyos. At ang pangatlo, habang patuloy na pinapalago ang ating spiritual na buhay, tayo ay makakaranas ng kagalakan na nagmumula kay Jesus. Ang sabi sa talata 1-2, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking mga tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis o pinuprune. No? Marahil may garden kayo, alam nyo kung paano mag-prune. No? Ang layunin ng pruning ay para lalong mamulaklak at para lalong mamunga. No? At ganun ang ginagawa sa ubasan. No? Ano ang ibig sabihin na inaalis ang sangang hindi nagbubunga? Alalahanin natin na ang kausap na dito ay mga alagad. Ang mga alagad, 12, umalis na si Judas, 11. Mga alagad ang kausap na dito. Kaya sabi niya, inaalis
ang sangang hindi nagbubunga. Tayo mga tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay tinuturing na rin na mga alagad. Kaya anong ibig sabihin na inaalis at tayo ay hinalintulad sa sanga? Anong ibig sabihin na inaalis ang sangang hindi namumunga? Ang ibig bang sabihin nito ay pwedeng bawiin sa atin ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin, ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa atin, pwede pa palang bawiin ayon sa talatang ito. Dahil ito'y tumutukoy sa mga sanga, sa mga alagad. No? Ngunit hindi ganon ang pinababatid ng talatang ito. Dapat unawain natin ang mga talatang ito in harmony with the whole Bible. No? Ano ba ang sinasabi ng buong Biblia? Sinasabi ba sa Biblia na babawiin pa ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin? May talata bang nagsasabi na ganoon? Tingnan natin ang ilang mga talatang nagpapatunay na ang kaligtasang pinagkaloob sa atin ay hindi na pwedeng bawiin. Ang sabi sa Juan 10, talata 27 hanggang 30 ay, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At ito, pansinin natin. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ganon din ang sabi sa mga taga-Epeso. Una, talata 13-14, ang sabi, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita, na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kalwalhatian. Hawak tayo ng anak, hawak tayo ng Panginoong Yesus, hawak tayo ng Ama, at sumasa atin ang banal na Espiritu. Ano pang patunay ang higit riyan na tayo ay ligtas na? Tayo ay ligtas na. At ang sabi sa taga-Roma, Kabanata 8, talata 1 ay, kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ngunit ano ang ibig sabihin ng inalis ng Ama ang bawat sangang hindi nagbubunga? Ganon din, sinabi niya uli sa talata 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. Iisa lang pinababatid ng dalawang talatang ito. Ang mga sangang hindi nakaugnay sa puno ng ubas ay hindi mamumunga, kaya ito ay tinatapon at ginagawang panggatong. Sino ang mga sangang iyon? Tayo ba yun? Hindi na natin kailangan lumayo. Dito sa Book of John, makikita na natin kaagad ang kasagutan. Hindi ba si Judas Iscariote ay nakasama ni Jesus ng matagal na panahon? No? Siya ay isa sa 12 apostol.
Ayon pa nga sa mga talata, siya ang ingat yaman. Meron siyang katungkulan nang kasama niya ang Panginoong Hesus. At siya rin ay inutusan na humayo at magpahayag ng magandang balita. Mababasa natin yan sa Mateo 10, talata 1 hanggang 15, Marcos 6, 7, 12, at Lucas 9:1-6, kung saan inutusan niya ang 12 na humayo, magpahayag ng magandang balita, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo sa mga na sumasapi sa mga tao. Kaya nung hinugasan ni Jesus sa mga paa ng mga apostol, doon sa paglalahad, sa Juan 10, talata 11, kung saan hinuhugasan ng Panginoong Hesus ang mga paa ng apostol. Tapos sabi ni Pedro, Apostol Pedro, wag niyo akong hugasan, sabi niya. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tapos ang sabi ni Pedro, hindi po, hugasan niyo po, pati ulo ko, at pati dalawang kamay, sabi niya. At ang sagot sa kanya ng Panginoong Hesus ay, hindi na kailangan, kasi naligo ka na, malinis ka na. Subalit, hindi lahat kayo, sabi niya. Subalit, hindi lahat kayo. Dahil alam ni Jesus na kung sino magkakanulo sa Kanya. Kaya sinabi niyang, malinis na sila, subalit, hindi lahat. At ganoon din, noong sinabi ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay, na nangyari sa Kabanata 6, nagtalo-talo ang mga alagad ng Panginoong Yesus. Nagtalo-talo. Dahil hindi nila matanggap ang katuruang iyon mula sa Panginoong Yesus. At ang sabi, diyan sa talata sa Juan 6, talata 66 hanggang 69, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa iyo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. At ang pahayag naman ni Apostol Juan sa unang Juan, talata 2 hanggang 1 John, chapter 2, verse 19. Ang sabi niya, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong yan ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Marami ang sumusunod kay Jesus. Subalit, hindi sila nagkaroon ng ugnayan sa Kanya. Katulad ng sanga na nakaugnay sa puno. Hindi sila nagkaroon ng ugnayan sa Kanya. Ngayon, anong pagkakaiba ng mga alagad na nanatili kay Jesus sa mga alagad na tumalikod sa Kanya? Kung babalikan natin ang Kabanata 6, yung binasa natin kanina, ano ang sabi ni Apostol Pedro? Nung tinanong siya, kayo ba
Iiwan din ninyo ako. Anong sagot ni Apostol Pedro? Pansinin natin, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Ano yan sinabi niya? Hindi ba yan ang tinatawag natin na pananampalataya? Faith? Ang maniwala na tiyak ang ating pinaniniwalaan kahit hindi natin nakikita. Ang sabi nga, faith is confidence in what we hope for and assurance about things we do not see. Ang mga walang pananampalataya kay Jesus ay walang ugnayan sa Kanya. Maraming mga tao ang dumadalo sa pagtitipon ng iglesia, sumasamba sa Diyos, subalit wala silang pananampalataya. At yun ang tinutukoy sa mga sangang titipunin at itatapon at ihahagis sa apoy at susunugin. Nakakatakot na sa bandang huli ng iyong buhay, mababatid mo na wala ka palang ugnayan kay Jesus. Sayang ang buhay. Sayang ang oras na ginugol natin. Wala tayong ugnayan. At ang ugnayan natin kay Jesus ay nagsisimula kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Ang sabi, if you confess that Jesus is Lord and believe with your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang sabi sa talata 4 hanggang 5 ay, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo mabubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Kaya ano ang manifestation o palatandaan ng mga nakaugnay kay Jesus? Bunga. Anong bunga? Ang sabi sa Lucas 3, talata 7 hanggang 8. Kaya't sinabi ni Juan sa napakaraming tao na dumating upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa puot ng darating? Kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag niyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aking ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito ng mga magiging anak ni Abraham. Dito malinaw na sinasabi, ang kaligtasan is not because about heritage. Dahil ang tatay ko ay Kristiyano, ligtas na ako. No?
Hindi. Ang sabi niya, magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito ng magiging anak ni Abraham. Kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ang sabi naman sa mga taga-Epeso, 2, talata 8 hanggang 10. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Nilikha tayo para sa mabubuting gawa. Naligtas tayo hindi dahil sa mabubuting gawa. Tandaan natin, naligtas tayo hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi sa kagandaang loob ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. At dahil sa kaligtasang tinamon natin, tayo ngayon ay gumagawa ng mabuti dahil yun ang inihanda ng Diyos para sa atin nung tayo'y Kanyang iniligtas. Good works is a fruit because we are now connected to the vine. Good works is a fruit if you are connected to the vine. At ano yung connection na yon? Yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. At ang sabi naman sa Lucas, 19, talata 8 hanggang 9, nung tinawag ni Jesus si Zacchaeus, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa Kanya ng makaapat na beses. Ginawa ni Zacchaeus sa mga ito hindi upang siya ay maligtas. Ginawa niya ito dahil siya ay naligtas. Ang bunga ay palatandaan ng binagong buhay dahil sa kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Subalit, hindi nagtatapos doon ang ginagawang pagbabago sa atin ng Diyos. Hindi tayo kagaya ng kriminal na kasama ng pinako ng Panginoong Hesus. Na kaagad justified and sanctified. Hindi instant ang ating sanctification. Hindi natin magagaya ang kriminal na pinako kasama ng Panginoong Jesus. Yun lamang ang nagpapatunay na ang kaligtasan ay hindi natatamo sa paggawa ng mabuti, kundi ito ay dahil sa kagandaang loob na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi nagtatapos ang pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos. Ang sabi ng Apostol Pablo sa atin sa mga taga-Pilipos, 1 hanggang 6 ay, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kung tayo ay nakaugnay na natili kay Jesus, makakaasa tayo ayon sa Kanyang salita na tayo ay patuloy na babaguhin. Ang sabi niya sa talata 1 hanggang 2 ay, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga.
Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan, at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kung tayo ay nakaugnay kay Kristo, maasahan natin na tayo ay makakaranas ng pruning o pagpuputol at paglilinis ng Ama. Ang pruning, o sa wikang Tagalog ay pagpupungos, no, ay ang paglilinis sa mga sanga. No? Tinatanggal ang mga patay na dahon na hindi nalalaglag, inaalis ang mga alikabok, at mga insekto na dumidikit sa lunti ang mga dahon at sa mga sanga. Ibig sabihin, nililinis. Kaya pinuputol at nililinis. Ang layunin ng paglilinis ay upang lalong mamulaklak at mamunga ang mga sanga. Masakit kadalasan ito. Ang pruning, no? Masakit yun dahil pinuputol. No? Marahil kung nakapagsasalita lang yung ating mga tanim, sasabihin nila, aray ko po, tama na po, itigilan niyo po. Ganon din ang ginagawa sa atin ng Ama. Tayo kanyang itinutuwid o dinidisiplina. At kadalasan ito ay masakit para sa atin. Mayroon mga pagbabagong ginagawa sa atin ang Ama na magaan sa ating pagsunod. Subalit, kadalasan ang mga pagdidisiplina ay nagdudulot sa atin ng sakit, ng damdamin o kapigatian. Lalo na kung hindi natin lubos na maunawaan ang ginagawa sa ating pagbabago at ang kalalabasan nito. Tinatanggal ng Ama ang mga bagay sa ating buhay na maaring magbigay ng kamatayan sa atin. Tinatanggal niya. Kung minsan sinasabi natin, Lord, bakit naman Lord? Ba't tinanggal niyo sa akin ito? Lord, bakit? Bakit mo tinatanggal sa akin ang mga bagay na malapit sa akin? Lord, bakit kailangan kong mag-submit sa inyo? Kung minsan tayo nagiging self-righteous at ayaw mag-submit sa Panginoon, kaya tayo ay nagre-resist. Lord, wala naman akong ginagawang mali Iyan na talagang ugali ko, buhat noon. Hindi naman yung kasalanan Kadalasan yun ang ating mga binabanggit. No? At puminsan, pinaparanas sa atin. No? May mga instances na pinaparanas sa atin para lumabas ang mga yon. Halimbawa, yung pride na nakatago sa atin, bibigyan tayo ng sitwasyon na ilalabas na yun na tayo ay mapapahiya. Dahil ang nais niya ay tanggalin natin ang bagay na yun na itinatago natin. Hindi kasalanan, pero ito ay maaring magdulot ng kasalanan. Kaya ang sabi niya sa Hebreo, magsabi sa Hebreo 12, sabi niya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak.
Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Tinanggap na tayong mga tunay na anak, kaya tayo nakakaranas ng mga pagdidisiplina. Ang sabi pa, gayon din naman itutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin. Tinutuwid tayo ng Diyos para sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. At habang tinutuwid niya tayo, hindi tayo natutuwa, kundi naghinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. At marahil naranasan natin yon. No? Hindi natin napapansin na tinutuwid tayo kung minsan, pero, hindi na ako nagmumura. Di ba? Parang ganon. Naalis ko na yung aking bisyo. Iyon ay dahil may ugnayan tayo sa Panginoong Yesus, kaya ang Ama ay patuloy na gumagawa para tayo sa bandang huli ay maging kagaya ng kanyang anak. Siyempre ang Ama ayaw niyang barkada, yung mga, ikaw gusto mo bang barkada, yung mga lasenggo, mga drug addict? Barkada na tayo ng Panginoong Yesus. Kaya ang Ama, di ba, barkada na kayo ng anak ko. Kaya, kailangan magpakatino ka, sabi ng Ama, di ba? Kasi kinaibigan ka ng aking anak. Ang anak ko, mabuti yan. Pinagkaloob niya ang buhay niya para iligtas kayo. Ngayon, tinuring niya kayong mga kaibigan. Tinuring niya kayong mga kaibigan. Tapos, hindi ka magiging mabuti. Dahil ligtas ka na. Hindi ganoon ang Ama. Ang Ama nais niya na ang kasama ng Panginoong Hesus ay maging kagaya niya. Kaya nga sabi niya, patuloy tayong binabago hanggang sa araw ng Panginoong Hesus. Kung minsan, dahil sa bigat ng o dami ng pagtutuwid sa atin, inaakala natin na yun ay parusa. Kung minsan inisip natin, Lord, ba't mo naman ako pinaparusahan? Hindi parusa yun, mga kapatid. Hindi parusa yun. Yun ay isang pagtutuwid. Dahil ang sabi sa atin, sa Romans 8, verse 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. At gayon din ang sinabi ng Panginoong Yesus sa talata nating pinag-aaralan. 3. Nalinis na kayo. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Nalinis na kayo. Pero patuloy pa rin ang paglilinis. Ang ibig sabihin niya, nalinis na kayo sa dati niyong kasalanan dahil sa inyong pananampalataya sa Diyos, kay Jesus. Nalinis na kayo. Burado na ang dati niyong kasalanan. Pero nagkakasala pa rin kayo. Yun ang nililinis sa atin ng Panginoon, ng Ama. Kaya wag nating isipin na ang nararanasan natin kung may ugnayan tayo sa Panginoong Yesus ay parusa. Hindi yun parusa. Yun ay pagtutuwid. Ang parusa ay ang ikalawang kamatayan. Ang parusa ay yung ikalawang kamatayan. At kapag tayo namumunga ng sagana, napaparangalan natin ang Ama. Ang sabi sa talata 8, napaparangalan ang aking Ama kung
kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ano naman yung mga bunga? Ano naman ang mga expected na mga bunga sa atin? Hindi tinukoy diyan, no? Pero mapagtatanto natin na ito ang mga katangian na pinagkakaloob ng Diyos sa mga taong kinalulugdan niya. Ito ang mga katangian na pinagkakaloob ng Diyos sa mga taong kinalulugdan niya. At ito ibang-iba sa likas na katangian ng tao. Ito ibang-iba sa likas na katangian ng tao. Ang mga katangian ito ay namamalas natin sa mga taong puspos ng banal na Espiritu. No? Yung pag-ibig, kapayapaan, no? Ang tinawag na fruits of the Spirit sa Galatians. No? Paano tayo mananatili kay Jesus? Paano ba ang pananatili natin kay Jesus? Ang sabi sa talata 10 ay, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Nais ni Jesus na sundin natin siya kagaya ng kanyang ginawang pagsunod sa Ama. Paano ang ginawang pagsunod ng Jesus sa kanyang Ama? Paano ang ginawang pagsunod ni Jesus sa kanyang Ama? Ang sabi sa mga taga-Pilipos 2:8 ay, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya tayo rin ay inutusan ng Panginoong Hesus. May utos siya sa atin. Itakwil ang ating sarili, pasanin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Kagaya ng pagsunod ni Jesus sa Ama. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa talata 7 ay, kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa iyo. Pinababatid ni Jesus sa atin na dito na ating mga panalangin ay Kanyang diringgin kung tayo mayroong ugnayan sa Kanya. At kapag nalalaman, naunawaan, at nagpapasakop tayo sa Kanyang salita. Nalalaman natin ang katangian ni Jesus, ang Kanyang mga nais gawin para sa atin, at ang nais niyang gawin natin para sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya kung tayo ay babad sa Kanyang salita, nang ibig sabihin ay kung wala sawang nating pinag-aaralan ng Kanyang salita o Biblia, at nagpapasakop tayo dito, hindi lamang natin inuunawa, kundi nagpapasakop tayo dito, nalalaman natin at naunawaan ang Kanyang kalooban. Kaya ang ating mga panalangin ngayon ay naayon na sa Kanyang kalooban. Naayon na sa Kanyang kalooban. Kaya ang mararanasan natin ang Kanyang pagtugon sa mga ito. Kung minsan kasi ang prayers natin, ang layo-layo doon sa panukala ng Panginoong Yesus. At inisip natin, bakit kaya hindi sinasagot ng Panginoong Yesus ang aking mga panalangin? Ang layo-layo sa Kanyang kalooban. Ang kagalakan ni Jesus ay ang manatili sa presensya ng Ama. Ito ay Kanyang sinabi sa awit 16, talata 11. Bagamat ang sumulat ng awit na ito ay si David, no? Si Haring David, sinabi ni Apostol Pablo sa mga Gawa 2 na ang mga talatang ito ay tungkol kay Jesus. Tungkol kay Jesus. Ito ay pinahayag ng Diyos kay David at ito ay tungkol kay Jesus. Kaya dito mababatid natin kung ano ang nagbibigay ng
kagalakan kay Jesus. Ang sabi sa awit 16, talata 11 ay, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Iyong pinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Kaya nais ni Jesus na ibahagi sa atin ang kagalakan na kanyang naranasan sa piling ng kanyang Ama. Kung gaano siya inibig ng Ama. Ganon din niya tayo iniibig. Kaya iniimog tayong manatili sa Kanya. Hindi pa tayo pag may mga kaibigan, nais natin silang ipakilala sa ating mga magulang. At kung ang ating mga magulang ay mabait sa atin, nais natin silang ipagmalaki sa ating mga kaibigan na ito po, ang aking Ama. Napakabait. Oh? Ganon ang ating Panginoong Yesus. Nais niyang ang kagalakan na naranasan niya sa piling ng kanyang Ama ay maranasan din natin. Kaya ang sabi niya sa talata 11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Hinihimok tayo ni Jesus na manatili sa Kanya. Na ang ibig sabihin ay magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Personal na ugnayan. Kung tayo ay nanatili sa Kanya, tayo makakaasa na dadaan tayo sa pagtutuwid, ngunit ito ay panandalian lamang. At ito ay magbubunga ng mabuti para sa atin. Mararanasan natin ang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin at magkakaroon tayo ng kagalakan mula kay Jesus. Kung ikaw ay walay kay Kristo, wala kang magagawa para baguhin ang iyong sarili upang makamit ang kabanalan na aabot sa pamantayan ng Diyos. Kung minsan, pinipilit natin, no? Magpakabait para maging kalugod-lugod ako sa Diyos, pero hindi natin magagawa yon kung wala tayong ugnayan sa Panginoong Yesus. Ang sabi sa mga taga-Roma, 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang nararapat mong gawin ay makinig at tumalima sa panawagan ng Diyos sa iyo na kung ipapayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, tatanggapin mo ang habag at kagandahang loob mula sa Diyos at ang buhay na walang hanggan. At makakaasa kang ang mabuting gawaing sinimulan sa iyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagbabatid ninyo sa amin ng katotohanan ito, na kung wala kaming ugnayan sa iyo, ay wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa upang pangalagaan ang aming buhay, ang buhay na hindi ang buhay dito sa lupa, kundi ang buhay na pinangako nyo. Yun po ang nais namin. Kaya po, nawa kayong patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Yamang kami sumampalataya sa inyo. Lord, ganoon din panalangin ko na ang mga nakakarinig na wala pang ugnayan sa inyo, nawa makinig sila at tumugon
Tumugon sila sa iyong panawagan na sila ay sumampalataya sa inyo at kilalanin kayo bilang kanilang Diyos. At sila ay magkaroon din ng kaligtasan at magkaroon ng ugnayan sa inyo. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. O great God of highest heaven, occupy my lowly heart. Own it all and reign supreme. Conquer every rebel power. Let no vice or sin remain that resist your holy word. You have loved and purchased me. Make me yours forevermore. I was blinded by my sin, had no ears to hear your voice, did not know your love within, had no taste for